Walang awang ninakaw ang pawis at pangarap. Habang nag-aagaw buhay si Luz sa pagod, nagpapakasarap si Anton sa maruming kama. Pera lang ang silbi ng asawa kong yon, matapobreng halakhak ng taksil. Ngunit ang kamay na nag-aruga ay siya ring puputol sa inyong hininga. Tapos na ang pagiging martir. Oras na ng malagim na paniningil. Handa na ba silang masunog sa impyernong sarili nilang gawa? Huwag kang mag-alala, ma. Kaunting paawa lang sa martir kong asawa at ibibigay na naman niya ang perang iyan. Ganoon naman siya katanga. Basta para sa kin, gagawin niya ang lahat. Ang mga salitang yun ni Anton ay tila mga laso na dahan-dahang gumagapang sa pandinig ni Luz. Nakatayo siya sa labas ng kanilang silid, bit-bit ang isang tray ng mainit na salabat at paboritong kakanin ni Anton. Kararating lang niya mula sa isang 12 oras na shift sa emergency room. Pagod ang kanyang mga binti, kumikirot ang kanyang likod, at ang tanging nasa isip niya ay ang pagsilbihan ang asawang may sakit daw at hindi nakapasok sa opisina. Ngunit ang boses na narinig niya mula sa loob ay hindi boses ng isang taong may karamdaman. Iyon ang boses ng isang manggaganso na may tonong puno ng panunuya. Siguraduhin mo lang, Anton. Sagot naman ni Doña Carmen, ang kanyang biyenan, na may kasamang malutong na halakhak. Kailangan na nating bayaran ang deposito para sa bagong kondo ni Clara at huwag mong kakalimutang kunin ang bonus ni Luz sa ospital sa susunod na buwan. Sabihin mo, kailangan natin para sa operasyon ng tuhod ko. Ang babaeng yon ay parang balon ng pera na hindi natutuyo basta't binobola mo lang. Nanginig ang mga kamay ni Luz. Ang tray na hawak niya ay tila naging kasing bigat ng isang sako ng semento. Ang init ng salabat ay hindi na niya maramdaman dahil ang buo niyang katawan ay binalot na ng isang kakaibang panlalamig. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sipain ang pinto at isampal sa kanilang dalawa ang tray na hawak niya. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila tinapalan ng makapal na dumi. Walang boses na lumabas. Ang kanyang mga luha na dati ay madaling pumatak, ngayon ay tila nanuyo sa loob ng kanyang mga mata, nag-iiwan lamang ng mahapdi at tuyong pakiramdam. Dahan-dahan, nang hindi gumagawa ng anumang ingay, ay ibinalik niya ang tray sa kusina. Bawat hakbang niya sa sahig na yari sa Nara ay tila isang hakbang patungo sa isang bangin. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng kusina. Isang babaeng may maputlang mukha, may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata dahil sa puyat, at may mga kamay na magaspang dahil sa pag-aalaga sa ibang tao. Ito ba ang premyo sa kanyang 5 taong pagpapakasakit, ang tawaging tanga sa likod ng kanyang likuran? Hindi na siya nagpaalam. Kinuha niya ang kanyang bag at muling lumabas ng bahay. Ang ulan sa labas ay tila nakikiramay sa kanyang nararamdaman. Malakas at walang tigil ang pagpatak nito sa kalsada. Bumalik siya sa ospital kahit hindi pa oras ng kanyang susunod na shift. Doon, sa gitna ng amoy ng antiseptic at tunog ng mga monitor, doon lang niya nararamdamang may halaga siya. Nurse Luz, bakit nandito ka na naman? Kakauwi mo lang Tanong ng isa niyang kasamahan. Kailangan ko ng extra shift, Nurse Jane. Maraming bayarin. Matipid niyang sagot. Habang pilit na itinatahi ang bawat piraso ng kanyang nadurog na puso. Ngunit ang tadhana ay may mas malupit pang biro sa gabing iyon. Bandang 2:00 ng madaling araw, narinig ang malakas na tunog ng sirena ng ambulansya. Isang malubhang vehicular accident sa kahabaan ng highway. Nagkagulo ang lahat sa emergency room. 3 ang biktima. Isang lalaki na dead on arrival, isang babaeng duguan ng ulo, at isang batang lalaki na walang tigil sa pag-iyak. Agad na sumaklolo si Luz sa babaeng biktima. BP is dropping. Prepare the intubation kit. Sigaw niya habang mabilis na kumikilos. Ngunit nang hawakan niya ang leeg ng babae upang hanapin ang pulso nito, napatitig siya. Sa leeg ng babae ay may suot na isang kwintas, isang gintong pendant na hugis puso na may nakaukit na titik L. Tumigil ang mundo ni Luz. Ang kwintas na yon.
Iyon ang custom-made na regalo niya kay Anton noong ika-5 anibersaryo nila noong nakaraang buwan. Para laging malapit ang puso ko sa iyo, Anton, ang sabi niya noon habang isinusuot ito sa asawa. Ngayon, suot na ito ng babaeng nag-aagaw buhay sa harap niya. Nanginig ang kanyang mga daliri habang ginugupit ang duguang damit ng babae upang mailagay ang mga electrodes. Mula sa bulsa ng biktima, nalaglag ang isang cellphone. Umilaw ang screen nito. May isang missed call mula sa contact na nakapangalan na Habi. At sa background ng cellphone, nakita niya ang isang larawang hindi niya kailanman malilimutan. Si Anton, ang kanyang asawa, na nakangiting yumayakap sa babaeng ito at sa batang kasama nila sa harap ng isang bagong bahay. "Nurse Luz, anong nangyayari sa'yo? Ang pasyente!" Sigaw ng doktor. Bumalik ang diwa ni Luz, ngunit ang kanyang puso ay tila iniwan na ng buhay. Pinagpatuloy niya ang kanyang trabaho. Pinigilan niya ang pagdurugo, inalalayan ng doktor sa bawat procedure at tiniyak na mabubuhay ang babaeng ito. Ang bawat tahi na ginagawa niya sa sugat ng babae ay tila bumaon din sa kanyang sariling laman. Nang matapos ang operasyon at nailipat na ang babae sa recovery room, nilapitan ni Luz ang batang lalaki na ginagamot naman ng ibang nurse sa kabilang kama. Ang bata ay may mga galos lamang, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng takot. "Hush na, baby. Okay na ang mommy mo." Bulong ni Luz, kahit ang sarili niyang tinig ay tila nanggagaling sa kailaliman ng isang libingan. Tumingala ang bata sa kanya. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa marumi nitong pisngi. "Nurse, nasaan po si Papa Anton?" Sabi niya, susunod siya sa amin sa bakasyon. "Nasaan po si Papa?" Ang bawat salita ng bata ay tila isang matulis na karayom na isa-isang itinusok sa bawat ugat sa puso ni Luz. Tumingin si Luz sa malayo, sa puting dingding ng ospital na tila sumasalamin sa kawalan ng pag-asa sa kanyang buhay. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pagmamahal na mayroon siya para kay Anton ay tuluyan ng naputol. Naiwan lamang ang isang madilim at malamig na puwang. Gaano ba kalalim ang sugat na kayang tiisin ng isang pusong tanging pag-ibig lamang ang alam ibigay bago ito tuluyang maging bato? Nakatayo lang si Luz sa gitna ng maingay na ER, habang ang boses ng bata ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang duguang kwintas na hugis puso. Ang gintong nagpapaalala sa kanya na ang lahat ng pinaniwalaan niyang totoo ay isa lamang palang masamang panaginip. Nanatiling nakatitig si Luz sa duguang kwintas na hawak niya. Ang gintong puso na sumisimbolo sana ng kanilang walang hanggang pag-ibig ay naging isang malamig at matalim na ebidensya ng isang malaking kasinungalingan. Sa bawat tibok ng kanyang puso, tila may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang unti-unting namamatay, nagiging abo sa gitna ng malamig na silid ng ospital. "Nurse, masakit po." Ang muling pag-ungol ng bata na si Gio habang nililinis ni Luz ang mga galos sa siko nito. Pinilit ni Luz na ibalik ang kanyang diwa sa trabaho. Ang kanyang mga kamay, na dati ay matatag at laging handang mag-aruga, ngayon ay bahagyang nanginig. Ngunit bilang isang profesional, hinayaan niyang mangibabaw ang kanyang tungkulin. Kinuha niya ang bulak na may alcohol at dahan-dahang idinampi sa sugat ng bata. Ang bawat hapdi na nararamdaman ni Gio ay tila isang refleksyon ng mas matinding hapdi na namumuo sa loob ng dibdib ni Luz. "Sandali na lang, Gio. Malapit na tayong matapos." Ang mahinahong sabi ni Luz, bagaman ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinahampas ng hangin. Inayos niya ang kumot ng bata at pinunasan ang mga luha sa pisngi nito. Sa sandaling iyon, hindi galit ang naramdaman niya para sa bata, kundi isang malalim na awa. Ang batang ito ay walang kasalanan. Isa rin siyang biktima ng mga mabulaklak na salita ni Anton. Nang masiguro niyang maayos na ang kalagayan ng bata,
Mabilis na lumabas si Luz ng emergency room. Hindi na niya kaya ang bigat ng hangin sa loob. Tumakbo siya patungo sa maliit at madilim na supply room sa dulo ng hallway. Pagkapasok niya, agad niyang isinara ang pinto at sumandal dito. Doon, sa gitna ng mga kahon ng swero at balot ng mga benda, tuluyan nang bumagsak ang kanyang mga balikat. Tinakpan ni Luz ang kanyang sariling bibig gamit ang magkabilang kamay. Ayaw niyang may makarinig sa kanyang pagtangis. Ang bawat hikbi na kanyang pinipigilan ay tila isang sumasabog na alon sa loob ng kanyang lalamunan. Ang sakit ay hindi nakasya sa loob ng kanyang dibdib. Umaapaw ito, lumalabas sa anyo ng maiinit na luha na walang tigil sa pagdaloy. Napaupo siya sa malamig na sahig, niyayakap ang sariling mga tuhod, habang ang anino ng katotohanan ay tila lalong dumidilim sa kanyang paligid. Ang mga pangarap na binuo niya kasama si Anton, ang bahay, ang mga anak na balang araw ay maglalaro sa kanilang bakuran, ay naging mga pirasong kristal na ngayon ay sumusugat sa kanyang kaluluwa. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang mabilis na yabag ng mga sapatos sa labas ng hallway. May boses na pamilyar, isang boses na kanina lamang ay narinig niyang tumatawa kasama ang kanyang biyenan. Nasaan sila? Nasaan ang asawa ko at ang anak ko? Ang nagpapanik na sigaw ni Anton. Mula sa maliit na siwang ng pinto ng supply room, nakita ni Luz ang kanyang asawa. Putlang-putla ang mukha ni Anton. Ang kanyang mga mata ay puno ng tunay na takot at pag-aalala. Isang ekspresyon na kailanman ay hindi nakita ni Luz, kahit noong siya mismo ang may sakit o pagod na pagod mula sa trabaho. Tumakbo si Anton patungo sa nurse station. Tila hindi alintana ang ulan na bumabasa sa kanyang mamahaling polo. "Sir, sandali lang po. Hindi po kayo pwedeng pumasok agad sa loob." Ang pigil ng isang security guard. "Anong hindi pwede? Buhay nila ang nakataya rito. Clara! Gio!" Ang pagsigaw ni Anton na tila ba ang buong ospital ay pag-aari niya. Habang nakamasid sa dilim, naramdaman ni Luz ang isang matinding pandidiri. Ang lalaking ito, na kanina lang ay tinawag siyang tanga, ay nagpapanggap na isang bayani para sa kanyang ibang pamilya. Nakita ni Luz kung paano lumapit si Nurse Jane kay Anton at may ibinulong na impormasyon. "Nakahanda na po ang VIP room para kay Ma'am Clara, sir. Nabayaran na po ang lahat ng deposits bago pa man sila isugod dito." Ang narinig ni Luz na sabi ni Nurse Jane. Napakapit ng mahigpit si Luz sa gilid ng estante. VIP room? Paano? Ang pera na hiningi ni Anton sa kanya noong nakaraang linggo para sa emergency business investment ay sapat na sapat para sa isang linggong pananatili sa pinakamahal na silid ng ospital na ito. Ang bawat sentimo na pinaghirapan niya sa mga gabing walang tulog ay gagamitin pala para sa kaginhawaan ng babaeng sumisira sa kanyang buhay. Dahan-dahang lumabas si Luz mula sa supply room nang makitang pumasok na si Anton sa loob ng ER. Inayos niya ang kanyang uniforme, pinunasan ang kanyang mukha at huminga ng malalim. Ang pagiging maamo ni Luz ay dahan-dahang napapalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Naglakad siya patungo sa kama kung nasaan si Clara. Ang puting kurtina ay nakasara. Naghihiwalay sa biktima mula sa labas ng mundo. Mula sa loob, narinig ni Luz ang mahinang boses ni Anton, puno ng pagsisisi at pagmamahal. "Andito na ako, Clara. Hindi kita iiwan. Gagaling ka para sa ating dalawa, para sa anak natin." Inabot ni Luz ang gilid ng kurtina. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng isang paparating na digmaan. Alam niyang ang susunod niyang gagawin ay babago sa kanyang buhay habang buhay. Dahan-dahan niyang hinawi ang kurtina. Nanlaki ang mga mata ni Anton nang makita ang asawang inaakala niyang nasa bahay at mahimbing na natutulog. Ang kanyang kamay na nakahawak sa kamay ni Clara ay biglang nanigas habang ang boses niya ay tila nawala sa hangin.
Nurse ako rito, Anton. Tungkulin kong magligtas ng buhay, kahit buhay pa ng mga taong sumisira sa akin. Ang mga salitang yon ni Luz ay tila isang matalim na palaso na bumaon sa dibdib ni Anton. Hindi nakasagot ang lalaki. Nanatili itong nakatayo. Nanginginig ang mga kamay habang pilit na iniiwas ang tingin sa kanyang asawa. Iniwan sila ni Luz sa loob ng kurtina, bitbit ang isang bigat na hindi na kayang sukatin ng kahit anong timbangan. Pagdating ng madaling araw, matapos ang kanyang shift, umuwi si Luz sa kanilang bahay. Ngunit hindi ito ang bahay na dati niyang itinuturing na kanlungan. Ang bawat sulok ng mansyong iyon ay tila naging isang malaking libingan ng kanyang mga pangarap. Tahimik ang buong paligid. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pag-ikot ng electric fan sa sala at ang sarili niyang mabigat na paghinga. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa opisina ni Anton. Alam niyang nandoon ang mga kasagutan sa lahat ng kanyang mga tanong. Narinig ang mahinang tunog ng pagpihit ng doorknob sa gitna ng katahimikan. Madilim sa loob, tanging ang liwanag mula sa buwan ang nagbibigay ng anino sa mga gamit ni Anton. Amoy mamahaling tabako at pabango ang silid. Mga bagay na binili gamit ang sahod ni Luz mula sa pag-overtime sa ospital. Nagsimulang maghalughog si Luz sa mga drawer. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang ibon na gustong kumawala sa hawla. Natagpuan niya ang isang itim na folder na nakatago sa ilalim ng mga lumang file. Binuksan niya ito at bumungad sa kanya ang mga bank statement na hindi niya alam na umiiral. Doon niya nakita ang lahat. Ang bawat ₱1,000 na ipinagkatiwala niya kay Anton para sa investment ay diretso palang inililipat sa isang account na nakapangalan kay Clara. Nakita rin niya ang isang deed of sale para sa isang bahay sa isang subdivision sa labas ng lungsod. Ang petsa ng pagbili ay eksaktong 3 taon na ang nakalilipas noong panahong sinasabi ni Anton na kailangan nilang magtipid dahil nalulugi ang kumpanya. Napatakip ng bibig si Luz upang pigilan ang isang sigaw ng pait. Hindi lang pala siya niloloko sa emosyon. Unti-unti na rin pala siyang pinapatay sa kabuhayan. Habang hawak ang mga papel, narinig ni Luz ang isang kaluskos mula sa hallway. Mabilis siyang nagtago sa likod ng malaking bookshelf. Nakita niya ang pagbukas ng pinto at ang pagpasok ng kanyang biyenan na si Doña Carmen. May hawak itong telepono at tila may kausap sa kabilang linya. "Huwag kang mag-alala, Anton." Ang mahinang boses ni Doña Carmen na puno ng pagmamalaki. "Nakaayos na ang lahat. Sabihin mo lang kay Clara na huwag mag-alala sa ospital. Ako na ang bahalang magpaikot kay Luz pag-uwi niya. Hindi niya malalaman na ang perang ibinayad sa VIP room ay galing sa sarili niyang savings account. Ang mahalaga, maayos ang kalagayan ng apo ko. Si Luz, hayaan mo muna siya. Mapapagod din yan sa pagtatrabaho at makakalimutan din ang nakita niya." Ang bawat salita ng matanda ay tila isang malupit na sampal sa mukha ni Luz. Ang babaeng itinuring niyang pangalawang ina, ang babaeng ipinagluto niya at inalagaan noong may sakit ito, ay siya palang arkitekto ng kanyang pagdurusa. Ang utang na loob na palaging isinusumbat sa kanya ay isang malaking bitag pala. Nang lumabas na si Doña Carmen, dahan-dahang lumabas si Luz mula sa kanyang pinagtataguan. Naglakad siya patungo sa banyo ng opisina at hinarap ang sarili sa malaking salamin. Tiningnan niya ang kanyang mga mata. Puno ng pagod, puno ng sugat, ngunit ngayon ay mayroon ng kakaibang ningas ng apoy. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at tinitigan ang kanyang singsing sa kasal. Ang gintong bilog na yon ay tila naging isang tanikala na sumasakal sa kanyang kaluluwa. Dahan-dahan, hinubad niya ang singsing. Naramdaman niya ang hapdi sa kanyang balat at nakita ang isang maputing marka na iniwan nito, isang peklat ng 5 taong pagiging martir. Tapos na ang pagiging bulag, Luz, ang bulong niya sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay naging kasing lamig na ng yelo.
Sa gitna ng kanyang pag-aayos ng mga papeles upang ibalik sa drawer, may isang maliit na resibo na nalaglag mula sa folder. Pinulot niya ito at binasa. Isa itong resibo mula sa isang kilalang alahero para sa isang brilyanteng bracelet na nagkakahalaga ng ₱250,000. Ngunit ang petsa nito ay kahapon lamang. Alam ni Luz na hindi ito para sa kanya. At sa pagkakaalam niya, hindi rin ito para kay Clara dahil nasa ospital ang babae. Para kanino ang alahas na ito? Bago pa man niya matapos ang pag-iisip, biglang bumukas ang ilaw sa loob ng opisina. Ang biglaang liwanag ay nagpasilaw sa kanya. Anong ginagawa mo sa mga gamit ng anak ko, Luz? Nakatayo sa pintuan si Doña Carmen. Nakatiklop ang mga braso at may isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Ang dilim sa likuran ng matanda ay tila sumasalamin sa kasamaang itinatago nito sa loob ng maraming taon. Hawak pa rin ni Luz ang mga bank statement at ang mahiwagang resibo. Hindi siya gumalaw. Tinitigan niya ng diretso ang kanyang biyenan. Ang bawat takot ay tuluyan nang pinalitan ng isang matapang na paninindigan. Nakatayo si Doña Carmen sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang matalas na balisong na nagnanais hiwain ang bawat sikreto ni Luz. Sa gitna ng pagkakaipit, naramdaman ni Luz ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ngunit hindi na ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa adrenaline ng isang taong wala ng balak pang magpaapi. Dahan-dahang itinago ni Luz ang resibo sa loob ng kanyang palad. Naghahanap lang po ako ng mga lumang resibo ng kuryente, Ma. Mahinahon niyang sagot. Pilit na pinapatatag ang kanyang boses. Sabi niyo po kasi kanina ay sobrang taas ng bill natin. Baka kailangang i-check kung may pagkakamali ang Meralco. Isang mapanuyang singhal ang lumabas sa mga labi ng matanda. Sa susunod, huwag kang mag-aaksaya ng kuryente sa pagbubukas ng ilaw dito sa opisina ni Anton. Alam mo namang ayaw niyang pinapakialaman ang mga gamit niya. At ikaw, bilang asawa, dapat ay alam mo kung saan mo ilulugar ang sarili mo. Huwag kang masyadong matanong, Luz. Tandaan mo kung sino ang nag-angat sa'yo mula sa putikan ng kahirapan. Tinalikuran siya ni Doña Carmen. Ang tunog ng mabibigat nitong hakbang sa hallway ay tila isang babala. Nanatili si Luz sa dilim. Hinihingal habang nakakuyom ang kanyang kamao. Ang putikan na sinasabi ng matanda ay ang marangal na buhay na iniwan ni Luz para lamang pagsilbihan sila. Ilang sandali pa, narinig ang pagbukas ng gate at ang pagpasok ng sasakyan ni Anton. Bumigat ang atmosfera sa loob ng bahay. Pumasok si Anton na tila pasan ng daigdig. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod. Isang pagod na alam ni Luz na nanggaling sa pagbabantay sa kanyang ibang pamilya. Luz, andyan ka na pala, bungad ni Anton nang makita ang asawa sa sala. Lumapit ito at pilit na niyakap si Luz. Sa pagkakataong yon, halos masuka si Luz sa pandidiri. Ang amoy ni Anton ay isang nakakahilong halo ng antiseptic mula sa ospital at ang matamis na pabango ng isang babaeng hindi siya. Ang yakap na dati ay itinuturing niyang langit ay tila naging isang malapot na putik na dumidikit sa kanyang balat. Nagkaroon ng emergency sa trabaho, Hon. Sobrang gulo sa site. Kailangan ako doon. Pagsisinungaling ni Anton habang nakatingin sa mga mata ni Luz. Pasensya ka na kung hindi ako nakauwi agad. Alam mo namang ginagawa ko ang lahat ng ito para sa kinabukasan natin. Ngumiti si Luz. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ganoon ba? Napakabuti mo talagang asawa, Anton. Laging iniisip ang kapakanan ng iba. Sa hapagkainan, ang katahimikan ay tila isang buhay na nilalang na nakaupo sa pagitan nilang tatlo. Ang tanging naririnig ay ang marahas na pagtama ng mga kubyerto sa pinggan. Sinimulan ni Doña Carmen ang kanyang paboritong kanta, ang panunumbat. Alam mo, Anton, itong si Luz ay parang laging wala sa sarili.
Kanina ay nakita ko pa sa opisina mo. Dapat ay mas pagbutihin niya ang pag-aalaga sa bahay kaysa sa kung ano-anong iniisip. Sabi ng matanda habang masarap na kumakain ng ulam na binili ng sahod ni Luz. Huminga ng malalim si Anton at uminom ng tubig. Hon, totoo ba ang sabi ni Mama? Alam mo namang stress na ako sa trabaho. Kailangan ko ng asawang susuporta sa akin, hindi yung lalong magbibigay ng sakit ng ulo. Sa katunayan, kaya ako nagmamadaling umuwi ay dahil gusto kong sabihin sa'yo na may malaking problema sa investment natin. Kailangan natin ng dagdag na kapital. Kung hindi, mawawala ang lahat ng pinaghirapan natin. Tumingin si Anton kay Luz. Ang kanyang mga mata ay puno ng mapanlang na pagsusumamo. Naibigay ko na ang lahat ng savings ko. Baka pwede nating isanla muna ang lupa ng mga magulang mo sa probinsya. Pansamantala lang naman hon. Kapag kumita na ang proyekto, mababawi rin natin agad. Tumigil si Luz sa pagnguya. Ang lupaing iyon ay ang tanging alaala na iniwan ng kanyang mga magulang. Ang lupang pinagtrabahuhan ng kanyang ama hanggang sa huling hininga nito. Ngayon, gusto itong kunin ni Anton upang ipangsustento sa kanyang kabit at sa marangyang buhay na itinatago nito. Isang matalim na kislap ang dumaan sa mga mata ni Luz habang tinititigan ng kanyang asawa. Tumayo siya at dahan-dahang naglakad patungo sa kusina upang ipagtimpla ng kape si Anton. Habang hinihintay ang pag-init ng tubig, tinitigan niya ang bawat butil ng asukal na inilalagay niya sa tasa. Gusto niyang isipin na ang bawat butil ay isang lason na dahan-dahang uubos sa kasinungalingan ni Anton. Ibinaba niya ang tasa ng kape sa harap ng asawa ng may banayad na kilos. Ang usok mula sa mainit na inumin ay tila isang manipis na tabing sa pagitan ng kanilang mga lihim. Ang mahalaga naman ay ang kinabukasan natin, di ba? Mahinahon niyang sabi, gagawin ko ang lahat para sa iyo, Anton, tulad ng ginagawa mo para sa akin. Nanliit ang mga mata ni Anton, tila nagtataka sa kakaibang tono ng pananalita ni Luz, ngunit agad din itong napalitan ng kumpiyansa. Iyan ang asawa ko. Huwag kang mag-alala. Luz, pagkatapos nito, wala na tayong magiging problema. Habang umiinom si Anton, hindi niya alam na ang kanyang asawa ay nakatingin na sa isang direksyon na hindi niya kailanman inasahan. Ang bawat salita ni Anton tungkol sa lupa ay naging huling pako sa kabaong ng kanilang kasal. May nakalimutan ka palang sabihin, Anton, ang huling hirit ni Luz bago tumayo mula sa mesa. Ano yon? Tanong ni Anton. Ang bracelet, sabi ni Luz habang nakatalikod. Nakita ko ang resibo. Para kanino yung brilyanteng bracelet na binili mo kahapon? Nabulunan si Anton sa kanyang kape. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang paparating na bagyo, habang ang anino ni Luz sa pader ay tila isang higante na handang lamunin ang lahat ng kanilang kasinungalingan. Matapos ang isang gabing puno ng tensyon at mga kasinungalingan ni Anton tungkol sa bracelet, na ayon sa kanya ay para sa isang importanteng kliyente, bumalik si Luz sa ospital para sa kanyang tungkulin. Ang bawat hakbang niya sa malinis na hallway ng VIP floor ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Huminto siya sa harap ng pintuan 502. Sa loob ng silid na ito, na binayaran ng kanyang sariling pawis at dugo, naroon ang babaeng kumuha ng lahat mula sa kanya. Dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng isang bagong kabanata ng sakit. Sa loob, nakahiga si Clara. Maputla ito. May benda sa ulo, ngunit gising na at nakatingin sa bintana. Nang makita niya si Luz na nakauniforme ng nurse, pilit itong bumangon at ngumiti ng mahina. Nurse, salamat po sa pag-aalaga sa amin ni Gio. Ang paos na boses ni Clara. Nasaan po ang asawa ko? Nasaan si Anton? Sabi niya kanina ay sandali lang siyang uuwi.
para kumuha ng gamit. Naramdaman ni Luz ang isang matinding hapdi sa kanyang lalamunan. Ang salitang asawa mula sa bibig ni Clara ay tila isang kutsilyong paulit-ulit na sumasaksak sa kanyang puso. Inayos ni Luz ang IV drip ni Clara. Ang kanyang mga kamay ay nananatiling matatag kahit ang kanyang kalooban ay nagdurugo. Magpahinga ka muna, Clara. Mahinahong sabi ni Luz. Marami tayong dapat pag-usapan. Hindi bilang nurse at pasyente, kundi bilang dalawang babaeng niloloko ng iisang lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Ang hawak niyang baso ng tubig ay bahagyang nayanig. Anong ibig ninyong sabihin? Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Luz. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang nakatuping papel at ang kanyang cellphone. Inilatag niya sa ibabaw ng lamesa ang kanilang marriage certificate ni Anton at binuksan ang gallery ng kanyang phone na puno ng mga larawan ng kanilang kasal at mga taon ng pagsasama. Ako si Luz. Ako ang tunay at legal na asawa ni Anton sa loob ng 5 taon. Ang bawat salita ni Luz ay tila isang hatol ng kamatayan sa katahimikan ng silid. At ang silid na kinalalagyan mo ngayon, ang bawat gamot na pumapasok sa katawan mo, ay binabayaran ng perang ninanakaw ni Anton mula sa akin. Tumigil ang mundo ni Clara. Ang kanyang mukha na dati ay maputla, ay naging kasing puti na ng telang nakabalot sa kanya. Hindi totoo yan, sabi ni Anton. Sabi niya ay, matagal na kayong hiwalay. Sabi niya ay, dinidivorce na niya ang asawa niya dahil sa sobrang sama ng ugali nito at dahil baog ito. Magpapakasal na kami sa susunod na buwan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Luz. Iyan din ang sinabi niya sa akin tungkol sa kanyang mga business trips na kailangan niyang magtrabaho ng husto para sa kinabukasan namin. Clara, tingnan mo ako. Tingnan mo ang mga kamay na ito. Ito ang mga kamay na nagtatrabaho ng 16 na oras sa isang araw para lang may maipakain sa pamilya niya, habang ikaw ay binibilhan niya ng bahay at alahas gamit ang pera ko. Nagsimulang humagulgol si Clara. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tindi ng shock. Hindi ito ang galit na inaasahan ni Luz. Ito ay ang tunog ng isang pusong tuluyan ng nawasak. Napansin ni Luz ang mabilis na pagtaas-baba ng dibdib ni Clara. Inaatake ito ng panik. Kahit na puno ng puot ang puso ni Luz, ang kanyang instinto bilang nurse at bilang isang tao ay nangibabaw. Lumapit siya kay Clara at hinawakan ang mga balikat nito. Huminga ka, Clara. Huwag mong hayaang mamatay ka. Dahil sa isang lalaking walang kwenta, huminga ka. Niyakap ni Luz ang babaeng itinuring niyang kaaway. Sa gitna ng pag-iyak ni Clara sa kanyang balikat, naramdaman ni Luz ang isang kakaibang koneksyon. Pareho silang biktima. Pareho silang pinaglaruan. Ang bracelet na tinanong niya kay Anton kagabi, ngayon ay malinaw na sa kanya. Hindi iyon para kay Clara at hindi rin para sa kanya. Mayroon pang iba. Patawarin mo ako. Hindi ko alam. Sumumpa siya sa akin. Ang paulit-ulit na bulong ni Clara sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Wala kang kasalanan sa bahaging ito. Clara? Sabi ni Luz habang hinahagod ang likod nito. Pero may pagkakataon ka pang ituwid ang lahat. Huwag nating hayaang manalo ang mga taong sumira sa atin. Sa sandaling iyon, ang dalawang babae ay nanatiling magkayakap sa gitna ng marangyang VIP room. Ang katahimikan ay nabasag lamang nang marinig nila ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa labas ng hallway. Ang bawat hakbang ay tila isang mabigat na banta. Bumukas ang pinto ng walang babala. Nakatayo doon si Anton. May dalang malaking buke ng mga bulaklak at isang plastik ng mamahaling pagkain. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng ningning hanggang sa makita niya si Luz na nakatayo sa tabi ng kama ni Clara. Nandito na si Papa, Clara. Ang boses ni Anton ay biglang naging parang hangin na nawala sa isang lobo. Ang mga bulaklak na hawak niya ay dahan-dahang nalaglag sa sahig. Nakatitig ang dalawang babae sa kanya.
Si Luz na may malamig na paninindigan at si Clara na may mga matang puno ng muhi at luha. Ang bitag ay nakahanda na at si Anton ay wala nang matatakbuhan pa. Ang katahimikan sa loob ng VIP room ay naging kasing bigat ng isang hatol ng kamatayan. Ang buke ng mga bulaklak na nalaglag mula sa mga kamay ni Anton ay tila simbolo ng kanyang gumuhong mundo. Ang bawat talulot na sumabog sa sahig ay tila ang mga piraso ng kanyang mga kasinungalingan na hindi na kailanman mabubuo pang muli. Luz, anong ginagawa mo rito? Ang nauutal na tanong ni Anton. Ang kanyang mga mata ay mabilis na lumiligid mula kay Luz patungo kay Clara, naghahanap ng anumang butas kung saan maaari siyang makalusot. Hon, let me explain. This is the relative of my business partner. I'm just helping them out. Isang mahinang halakhak ang lumabas sa mga labi ni Clara. Isang tunog na puno ng pait at kawalan ng paniniwala. Tiningnan niya si Anton nang may pandidiri na tila ngayon lamang niya nakita ang tunay na anyo ng lalaking minahal niya. Business partner Anton. Ang boses ni Clara ay nanginginig ngunit puno ng talim. Kailan pa naging business partner ang tawag sa babaeng binilhan mo ng bahay at pinangako ang pakakasalan? Sabi mo, hiwalay na kayo ng asawa mo dahil masama ang ugali niya. Pero ang kaharap ko ngayon ay ang nurse na nagligtas sa buhay ko at sa anak mo. Mabilis na lumapit si Anton sa gilid ng kama. Pilit na hinahawakan ang kamay ni Clara, ngunit mabilis itong iniwas ng babae. Clara, please, hindi totoo ang mga sinasabi niya. Ginugulo lang niya ang isip mo dahil galit siya sa akin. Dito na sumingit si Luz. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmura. Nanatili siyang nakatayo sa paanan ng kama. Ang kanyang mga kamay ay maayos na nakapatong sa kanyang harapan. Tila isang anghel ng kamatayan na nagmamasid sa isang nag-aagaw buhay na kaluluwa. Tapos na ang palabas, Anton. Ang malamig na sabi ni Luz. Narinig ko ang pag-uusap ninyo ni Mama Carmen kagabi. Alam ko na ang lahat. Alam ko kung saan nanggaling ang perang ibinayad mo rito sa ospital. Alam ko kung kaninong pawis ang ginamit mo para itayo ang bahay na tinitirhan ni Clara. Namutla si Anton. Ang kanyang buong katawan ay tila nanigas nang marinig ang pangalan ng kanyang ina. Alam niyang sa puntong ito, wala nang silbi ang kahit anong palusot. Ngunit dahil sa kanyang likas na pagiging manipulative, agad siyang lumuhod sa harap ni Luz, tila isang aktor na humihingi ng tawad sa huling eksena ng isang teleserye. Luz, patawarin mo ako. Nagawa ko lang naman yun dahil gusto kong magkaroon ng anak. Alam mo namang yun lang ang kulang sa atin, di ba? Si Clara, wala siyang kasalanan. Ako ang may gawa ng lahat ng ito. Tiningnan ni Luz si Anton mula ulo hanggang paa. Ang lalaking dati ay tinitingala niya bilang kanyang lakas ay tila naging isang maliit at maduming insekto sa kanyang paningin. Ang bawat salita ng pagsisisi nito ay tila isang maruming putik na tumatalsik sa kanyang malinis na uniforme. Lumabas ka muna, Anton. Ang utos ni Luz. Hindi ito pakiusap. Ito ay isang direktang mando na hindi pwedeng baliin. Pero Luz, lalabas ka o tatawagin ko ang security at ipapahiya kita sa buong ospital na ito? Ang banta ni Luz, ang kanyang mga mata, ay nanlilisik sa determinasyon. Wala nang nagawa si Anton. Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang balikat ay bagsak at lumabas ng silid nang hindi man lang makatingin kay Clara. Nang marinig ang marahas na paglapat ng pinto, muling nabalot ng katahimikan ng silid. Lumingon si Luz kay Clara. Ang babae ay muling napahagulgol, itinago ang mukha sa kanyang mga palad. Lumapit si Luz at naupo sa tabi nito. Sa halip na sampal o sumbat, isang baso ng tubig ang iniabot niya rito. Clara, makinig ka sa akin. Simula ni Luz. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon, ngunit nananatiling matatag. Niloko ka niya. Niloko niya rin ako. Pero ngayon, meron tayong dalawang pagpipilian. Ang mag-away at hayaan siyang manalo.
o ang magsama at bawiin ang lahat ng kinuha niya sa atin? Tumingala si Clara. Ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng pagkalito. Anong magagawa natin? Siya ang may hawak ng lahat. Ang bahay na tinitirhan namin, ang pangalan niya ang nandoon. Iyan ang akala niya. Ang makahulugang sagot ni Luz. Nabanggit mo kanina ang tungkol sa isang trust fund na pinapirmahan niya sa'yo. Ano yun? Isang investment account para kay Gio. Paliwanag ni Clara sa gitna ng hikbi. Sabi niya, kailangan ko raw pirasahan ang mga papeles para mailipat ang pondo sa pangalan ko sakaling may mangyari sa kanya. Pero hindi ko binasa ang mga detalye. Isang kislap ng pag-asa ang dumaan sa mga mata ni Luz. Gagamitin natin yan. Clara, kailangan kong magpanggap ka. Kailangan mong magpanggap na naniniwala ka pa rin sa kanya. Huwag mong ipakita na galit ka. Hayaan mo siyang isipin na kontrolado pa rin niya ang sitwasyon. Bakit? Dahil habang iniisip niyang ligtas siya, unti-unti nating sisimutin ang bawat sentimo na ninakaw niya mula sa akin at sa kinabukasan mo at ni Gio. Babawiin natin ang dignidad natin, hindi sa pamamagitan ng gulo, kundi sa pamamagitan ng katarungan. Nagkatinginan ang dalawang babae. Ang puot na dati ay naghihiwalay sa kanila ay tila naging isang matibay na tulay. Hawak kamay silang bumuo ng isang alyansa na hindi kailanman inasahan ni Anton. Eksaktong sa sandaling iyon, umilaw ang cellphone kabaw ni Clara na nasa ibabaw ng side table. Ang screen ay nagpakita ng isang tawag. Caller, Mama Carmen. Ini-loudspeaker ito ni Clara habang nakatingin kay Luz. Hello, Clara? Iha? Ang boses ni Doña Carmen ay puno ng mapagkunwaring tamis. Nabalitaan ko ang nangyari. Huwag kang mag-alala sa babaeng nurse na yan. Ako na ang bahalang magpalayas sa kanya sa buhay ni Anton. Ikaw ang tunay na manugang ko dahil ikaw ang nagbigay sa amin ng apo. Magpahinga ka lang dyan, ha? Mahal na mahal ka namin. Narinig ni Luz ang bawat salita. Ang kanyang kamao ay naging ngit-ngit, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado. Tumingin siya kay Clara at tumango ng bahagya. Opo, ma. Salamat po. Ang sagot ni Clara. Sinusunod ang plano ni Luz, kahit na ang kanyang mga luha ay muling pumatak. Nang maputol ang tawag, tiningnan ni Luz ang pintuan kung saan lumabas si Anton. Ang laro ay nagsisimula pa lamang at ang mga biktima ay handa na para sa kanilang huling pag-atake. Pag-uwi ni Luz sa kanilang bahay, tila ba ang hangin sa loob ay naging kasing lamig ng isang sementeryo. Ang bawat dekorasyon na siya mismo ang pumili, ang bawat kurtinang nilabhan niya ng may pagmamahal, ay tila mga saksi na tumitingin sa kanya ng may pangungutya. Huminga siya ng malalim, hinayaan ang kanyang mga balikat na bumagsak at ibinalik ang anyo ng isang asawang sunod-sunuran, ang anyo ng isang martir. Nakatayo sa gitna ng sala si Doña Carmen. May hawak na baso ng juice at tila hinihintay ang kanyang pagdating. Ang bawat pagkurap ng mga mata ng matanda ay puno ng lason. Andiyan ka na pala, Luz. Ang boses ni Doña Carmen ay tila isang kaskas ng tuyong dahon. Akala ko ay balak mo nang manirahan sa ospital. Sa susunod, huwag mong kalilimutan na may bahay ka pang dapat asikasuhin at tungkol sa nakita mo sa ospital, huwag kang gagawa ng ingay. Isipin mo ang reputasyon ni Anton. Isipin mo ang utang na loob mo sa pamilyang ito. Yumuko si Luz, pilit na pinipigilan ang kanyang mga kamay na manginig sa galit. Opo, ma. Naiintindihan ko po. Ang kapakanan ni Anton ang laging nauuna sa akin. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa labi ng matanda bago ito umakyat sa itaas. Nanatili si Luz sa dilim ng sala. Ang kanyang mga mata ay unti-unting naging kasing talim ng kidlat. Alam niya na ang bawat galaw niya ay kailangang maging perpekto. Makalipas ang ilang oras, dumating si Anton. Pagod ito, ang kanyang mga mata ay puno ng kaba. Pagpasok niya sa silid nila,
Nakita niya si Luz na tahimik na nag-aayos ng kanyang mga gamit sa trabaho. Lumapit si Anton at dahan-dahang niyakap ang asawa mula sa likuran. Hon, salamat sa pag-unawa kanina, bulong ni Anton. Ang kanyang boses ay puno ng mapagkunwaring pagsisisi. Maniwala ka, si Clara ay isang pagkakamali lang. Ikaw pa rin ang mahal ko. Sa loob-loob ni Luz, tila gusto niyang sumigaw sa pandidiri. Ngunit nanatili siyang kalmado. Humarap siya kay Anton at hinawakan ang mga pisngi nito. Anton, dahil sa aksidenteng nangyari kay Clara, naisip ko ang kinabukasan natin. Ang boses ni Luz ay puno ng pekeng pag-aalala. Paano kung may mangyari sa atin? Kailangan nating ayusin ang ating mga papeles. May inihanda akong mga documents para sa ating life insurance at family trust. Para kahit anong mangyari, protektado ang yaman nating dalawa. Nilabas ni Luz ang ilang mga papeles mula sa kanyang bag. Sa ibabaw, ang mga ito ay mukhang mga ordinaryong insurance forms. Ngunit sa ilalim ng makapal na tumpok ng mga papel ay ang Special Power of Attorney, SPA, na magbibigay kay Luz ng ganap na kapangyarihan sa lahat ng kanilang joint accounts at properties. Dahil sa takot na mawala si Luz at ang perang dinadala nito, at dahil na rin sa pagmamadaling makuha ang tiwala ng asawa, hindi na binasa ni Anton ang bawat pahina. Iyan ang gusto ko sa'yo, Luz. Laging handa. Sabi ni Anton habang mabilis na pinipirmahan ang mga papeles. Gagawin ko ang lahat para maging maayos tayo ulit. Habang pinapanood ni Luz ang bawat hagod ng pluma ni Anton sa papel, naramdaman niya ang isang matamis na tagumpay. Ang bawat pirma ay tila isang pako na ibinabaon niya sa kabaong ng kapangyarihan ni Anton. Sana makuha mo kung ano ang nararapat sa iyo, Anton, bulong ni Luz habang maingat na kinukuha ang mga papeles. Inayos niya ang kwelyo ng polo ni Anton. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang dumampi sa leeg nito, tila isang mahigpit na pagkakasakal na nakatago sa isang haplos. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal, isang puting envelope ang iniabot ng kanilang katulong kay Anton. Galing ito sa isang bangko sa Singapore. Nanlaki ang mga mata ni Anton at mabilis itong itinago sa ilalim ng kanyang napkin. Napansin ni Luz ang pagkataranta ng asawa, ngunit nagpatuloy lang siya sa pag-inom ng kape. Ano yun, Hon? Tanong ni Luz, tila walang alam. Wala. Flyer lang mula sa isang credit card company. Pagsisinungaling ni Anton, ngunit ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Pag-alis ni Anton, mabilis na lumapit si Luz sa hapagkainan. Ngunit bago pa man niya makuha ang napkin, pumasok si Doña Carmen. Luz, bakit nakatitig ka pa dyan sa mesa? Maglinis ka na. Sigaw ng matanda. Dahil sa pagmamadali, naiwan ni Luz ang kanyang maliit na notebook sa ibabaw ng lamesa. Ang notebook kung saan nakasulat ang pangalan ni Clara at ang mga account numbers na nakuha niya sa opisina ni Anton. Nakita ni Luz mula sa pintuan ng kusina kung paano dahan-dahang lumapit si Doña Carmen sa lamesa. Inabot ng matanda ang notebook at nagsimulang buksan ang unang pahina. Ang puso ni Luz ay tila tumigil sa pagtibok. Ang bawat segundo ay tila isang mahabang taon ng paghihirap. Mapapansin kaya ng matalas na mata ni Doña Carmen ang lihim na itinatago ni Luz? Mabilis ang tibok ng puso ni Luz habang nakatingin sa kanyang biyenan. Bago pa man mailipat ni Doña Carmen ang pahina ng notebook kung saan nakatala ang lahat ng kanyang sikreto, ay mabilis na kumilos si Luz. Itinabig niya ang isang florera ng bulaklak sa kabilang dulo ng lamesa. Nabasag ang salamin at sumabog ang tubig sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak ay tila isang hudyat ng muling pagkilos. Ay Diyos ko, mapasensya na po. Ang dulas po kasi ng mesa. Ang malakas na sigaw ni Luz, pilit na itinatago ang kaba. Dahil sa takot na mabasa ang kanyang mamahaling tsinelas, mabilis na lumayo si Doña Carmen sa lamesa. Ano ba naman, Luz? Napaka-clumsy mo talaga. Kita mong nagbabasa ako rito. Ang asik ng matanda
habang diring-diri na tumitingin sa basang sahig. Pasensya na po, ma. Ako na po ang maglilinis, sabi ni Luz habang mabilis na kinuha ang notebook at itinago ito sa ilalim ng basahan bago pa man ito mapansin ng matanda. Nang makaalis si Doña Carmen na patuloy ang pagbubunganga, huminga ng malalim si Luz. Nanlalamig ang kanyang mga daliri. Hindi na siya pwedeng magkamali pa. Makalipas ang 1 oras, nasa loob na si Luz ng bangko. Ramdam niya ang lamig ng aircon, ngunit mas malamig ang determinasyon sa kanyang mga mata. Inilapag niya sa harap ng bank manager ang special power of attorney na pinirmahan ni Anton kagabi. Gusto kong ilipat ang lahat ng pondo mula sa aming joint accounts patungo sa bagong personal account na ito, ang utos ni Luz. Sino rin ang manager ang mga dokumento? Ang bawat segundo ng paghihintay ay tila 1 taon para kay Luz. Nang tumango ang manager at nagsimulang itipa ang mga impormasyon sa computer, naramdaman ni Luz ang isang malaking pasanin na unti-unting nawawala sa kanyang mga balikat. Ang perang pinaghirapan niya sa mga overtime sa ospital, ang perang itinago ni Anton para sa kanyang kabit, ay ligtas na ngayon sa mga kamay ni Luz. Sa kabilang dako naman, sa loob ng VIP room sa ospital, gumanap si Clara sa kanyang bahagi. Pagpasok ni Anton na may dalang mga prutas, sinalubong siya ni Clara ng mga luha. Hindi luha ng pait, kundi luha ng manipulasyon. Anton, natatakot ako para sa kinabukasan ni Gio, ang hikbi ni Clara habang nakasandal sa dibdib ni Anton. Sabi ng doktor, baka matagalan ang therapy ko at ang pag-aaral ng bata. Paano na? Baka kailangan nating ibenta ang kotse mo para masiguro ang educational fund niya. Dahil sa sobrang git at pagnanais na makuha ang loob ni Clara, matapos ang eskandalo kay Luz, mabilis na sumang-ayon si Anton. Huwag kang mag-alala, Clara. Gagawin ko ang lahat. Ililipat ko ang pera mula sa huling project ko patungo sa account mo para sa bata. Ako ang bahala. Hindi alam ni Anton na habang nililipat niya ang pera, ay mabilis din itong itinatago ni Clara sa isang secured account na itinuro ni Luz. Nang hapon ding iyon, nagkita ang 2 babae sa isang maliit at lumang kapehan sa kanto ng ospital. Malayo sa mapanuring mata ng mga kakilala, si Luz ay nakasuot ng malaking sombrero at salamin. Nagawa ko na, Luz, bulong ni Clara habang iniabot ang isang maliit na resibo ng transfer. Nakuha na natin ang unang malaking pondo pabalik. Halos ₱250,000 din iyon. Tinitigan ni Luz ang resibo. Naramdaman niya ang isang kakaibang ginhawa. Ngunit nang tumingin siya kay Clara, napansin niya ang mga kuko nito. Puro gas-gas at wala ng kulay. Bakas ng stress at trauma. Dahan-dahang kinuha ni Luz mula sa kanyang bag ang isang maliit na hand cream at ibinigay ito kay Clara. Gamitin mo ito, sabi ni Luz. Kailangan nating alagaan ang ating mga sarili. Hindi tayo pwedeng bumagsak hanggat hindi pa tapos ang laban. Nagkatinginan ang 2 babae. Ang puot na dati ay namamagitan sa kanila ay tuluyan ng napalitan ng isang tahimik na kapatiran. Sila ang mga arkitekto ng sarili nilang kalayaan. May tinatanong si Anton kanina, sabi ni Clara bago sila maghiwalay. Naghahanap siya ng isang asul na envelope sa sayo niya. Nawawala raw. Nanigas si Luz ang asul na envelope. Iyon ang naglalaman ng mga orihinal na titulo ng lupa na balak isanla ni Anton. Pag-uwi ni Luz, sinalubong siya ni Anton sa labas ng bahay. Hon, tara na. May pupuntahan tayong dinner kasama ang boss ko. Kailangan nating magmukhang maayos, sabi ni Anton habang pinagbubuksan ng pinto ng sasakyan si Luz. Habang bumibiyahe sila sa gitna ng trapiko, ang katahimikan ay nabasag ng biglang pagtunog ng cellphone ni Anton. Ang pangalan sa screen ay nagpatigil sa tibok ng puso ni Luz. Manager Santos, Bank. Mabilis na sinagot ni Anton ang tawag at ini-loudspeaker ito dahil siya ay nagmamaneho. Hello, Mr. Santos. Bakit napatawag ka? Tanong ni Anton.
Mr. Anton, tumatawag ako para i-confirm ang malaking withdrawal at transfer na naganap sa joint account ninyo ngayong hapon. Halos 5 milyong piso ang inilipat sa isang personal account sa ilalim ng pangalang Luz. Tumigil ang mundo ni Anton. Ang sasakyan ay bahagyang gumewang sa kalsada. Lumingon si Anton kay Luz. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkalito at nagsisimulang galit. Luz, anong ibig sabihin nito? Nakatitig lang si Luz sa kalsada. Ang kanyang mukha ay nananatiling kalmado, habang ang boses ng bank manager ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa loob ng sasakyan. Ang unang malaking pasabog ay naganap na at wala nang balikan pa. Nanigas ang mga kamay ni Anton sa manibela. Ang boses ng bank manager sa loudspeaker ay tila isang hatol na nagpabagsak sa kanyang mundo. Lumingon siya kay Luz. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pagitan ng gulat at nagbabagang galit. Luz, ano ito? Bakit mo inilipat ang pera sa personal account mo? Ang bulyaw ni Anton habang itinitigil ng marahas ang sasakyan sa tabi ng kalsada. Hindi man lang kumurap si Luz. Nanatili siyang nakatingin ng diretso sa windshield. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng marmol. Ginawa ko lang ang nararapat, Anton. Narinig ko kasi sa ospital na may mga accounts na tinitingnan ang BIR dahil sa ilang anomalya sa mga kumpanya ng construction. Natakot ako para sa atin. Inilipat ko muna sa pangalan ko para hindi ma-freeze ang pera natin kung sakaling madamay ka. Ang paliwanag ni Luz ay mabilis at tila lohikal, sapat upang patigilin ang galit ni Anton at palitan ito ng kaba. BBIR? Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Gusto ko lang kitang sorpresahin, Anton. Ayaw ko nang madagdagan ng stress mo sa trabaho at kay Clara. Mahinahong sagot ni Luz habang ang kanyang puso ay puno ng pandidiri sa sariling mga salita. Ibabalik ko rin naman ang lahat kapag maayos na ang lahat. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Dahil sa sariling mga kasalanan, hindi na nakipagtalo pa si Anton. Kailangan niyang maging maingat dahil si Luz ang may hawak ng pondo ngayon. Sige. Pero sa susunod, magsasabi ka. Kinabahan ako. Akala ko kung ano na. Ipinagpatuloy nila ang biyahe patungo sa bahay ng mga magulang ni Anton para sa isang family dinner. Pagdating doon, sinalubong sila ng marangyang amoy ng litson at iba pang pagkaing handa ni Doña Carmen. Naroon din ang ilang mga kamag-anak ni Anton. Lahat ay nakasuot ng magagarang damit, habang si Luz ay nakasuot pa rin ng kanyang simpleng uniforme ng nurse dahil diretso siya mula sa shift. Naku, heto na ang paborito kong anak. Ang malakas na boses ni Doña Carmen habang yumayakap kay Anton. Nang lumingon siya kay Luz, agad na nagbago ang kanyang mukha. At andito rin pala ang nurse nating palaging amoy gamot. Luz, magpalit ka naman ng suot. Nakakahiya sa mga pinsan ni Anton. Baka isipin nila ay katulong ka rito. Nagtawanan ang mga kamag-anak. Nanatiling tahimik si Luz habang inilalapag ang kanyang bag. Sa gitna ng hapagkainan, naging paksa ng usapan ang tagumpay ni Anton. Napakagaling mo talaga, Anton. Biruin mo, nakabili ka na naman ng bagong property sa labas ng Maynila? Puri ng isang tiyahin. Sana lahat ng lalaki ay kasing sipag mo, hindi katulad ng ibang asawa na puro asa lang sa asawa. Tumingin ang tiyahin kay Luz nang may pangungutya. Alam ng lahat na si Luz ang nagtatrabaho ng husto, ngunit ang kredito ay palaging napupunta kay Anton. Maayos lang naman ang lahat, tita. Sagot ni Anton ng may kayabangan habang sumusulyap kay Luz. Siyempre, kailangan kong siguruhin ang kinabukasan ng pamilya. Kahit na minsan ay medyo mabagal ang suporta sa bahay, kinakaya ko. Pinanood ni Luz si Anton na kumakain ng masarap. Ang bawat subo nito ay galing sa perang pinagpuyatan ni Luz sa emergency room. Ang bawat tawanan ng mga kamag-anak ay tila mga tinik na tumutusok sa kanyang pandinig. Tumayo si Luz upang kumuha ng tubig para sa kanyang biyenan. Nang ilapag niya ang baso ng tubig sa harap ni Doña Carmen, ginamitan niya ito ng sobrang diin.
Ang tunog ng paglapat ng baso sa lamesa ay tila isang babala. Hinay-hinay lang sa pagkain, ma. Mataas ang blood pressure nyo. Baka bigla kayong himatayin sa sobrang sarap ng buhay. Ang mahinahong sabi ni Luz na may kasamang matamis na ngiti. Natigilan si Doña Carmen. Nanliit ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Luz. Ramdam niya ang kakaibang tapang sa boses ng manugang. Pagkatapos ng hapunan, dinala ni Doña Carmen si Luz sa kusina. Luz, makinig ka. Sa susunod na buwan ay ang ika-65 kaarawan ko. Gusto ko ng isang engranding party sa isang hotel. Ayaw kong mapahiya sa mga kaibigan ko sa club. Magkano po ang kailangan niyo, ma? Tanong ni Luz habang naghuhugas ng pinggan. Kalahating milyon para sa catering at venue pa lang. At syempre, ikaw ang magbabayad noon. Tutal ay malaki naman ang kinikita mo sa pag-overtime. At sabi ni Anton ay hawak mo ang pondo ng pamilya ngayon. Ang utos ng matanda na tila ba isang karapatan niya ang pera ni Luz. Humarap si Luz sa kanyang biyenan. Ang kanyang mga kamay ay basa pa ng sabon. Kalahating milyon. Sige po, ma. Gagawin natin ang pinaka-engranding party na hindi niyo malilimutan habang buhay. Isang malapad na ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Carmen. Hindi niya alam na ang bawat pisong ipapangako ni Luz ay magiging bahagi ng isang malaking bitag. Pag-akyat sa kwarto, sinubukan ni Anton na maging malambing kay Luz. Niyakap niya ito mula sa likuran habang nag-aayos si Luz sa harap ng salamin. Hon, salamat sa pagpayag sa party ni Mama. Alam mo namang mahalaga sa akin ang kaligayahan niya. Naramdaman ni Luz ang kilabot sa kanyang balat. Sa bawat haplos ni Anton, gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itulak ang asawa, ngunit nanatili siyang matatag. Gagawin ko ang lahat para sa pamilyang ito, Anton. Dahil alam kong iyon din ang gagawin niyo para sa akin. Hindi ba? Nang makatulog si Anton, kinuha ni Luz ang kanyang cellphone. Isang message siyang dumating mula sa isang hindi kilalang numero. Nasa akin na ang mga listahan ng mga bisita. Handa na ang lahat para sa video presentation sa party. Tinitigan ni Luz ang tulog na mukha ni Anton. Ang katahimikan ng gabi ay nababalot ng isang paparating na unos. Ang huling hapunan ng mga kasinungalingan ay tapos na. At ang susunod na ihahain ni Luz ay ang mapait na katotohanan. Ang silid tulugan ni Luz at Anton ay nababalot ng isang mabigat na tensyon. Nakaupo si Anton sa harap ng kanyang laptop. Ang malamig na liwanag ng screen ay nagpapakita ng kanyang mukhang punong-puno ng pawis at kaba. Paulit-ulit niyang itinitipa ang kanyang password sa online banking, ngunit ang pulang mensahe sa screen ay hindi nagbabago. Insufficient funds. Hindi maaari. Paanong nangyari ito? Ang pabulong na asik ni Anton. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pilit na binubuksan ang record ng kanyang mga huling transaksyon. Dahan-dahang pumasok si Luz sa kwarto, bitbit ang isang baso ng mainit na gatas. Nanatiling kalmado ang kanyang mukha, tila isang lawa na walang anumang alon sa ibabaw. Kahit na sa kailaliman nito ay may naglalakas ang agos. Hon, bakit parang hindi ka mapakali? May problema ba? Mahinahong tanong ni Luz habang inilalapag ang gatas sa side table. Humarap si Anton sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng desperasyon. Luz, nag-bounce ang tseke na ibinayad ko para sa amortization ng bagong SUV. Sabi ng bangko, wala raw laman ang account ko. Pero alam ko, may natitira pa doon na halos 300,000. Nagkunwaring nagulat si Luz. Itinakip niya ang kanyang kamay sa kanyang bibig. Diyos ko, Anton, iyan din ang ikinatatakot ko. Baka totoo ngang na-hack ang mga accounts natin katulad ng narinig ko sa ospital. Marami raw nurse doon na nawalan din ng ipon ngayong linggo. Hack? Sa ganitong pagkakataon? Ang galit na sigaw ni Anton habang hinahampas ang lamesa. Kailangan ko ng perang yun, Luz. Mapapahiya ako sa mga kasamahan ko kapag nalaman nilang hindi ko mabayaran ang sarili kong sasakyan. Lumapit si Luz at hinaplos ang balikat ni Anton. Isang haplos na puno ng mapait na panunudyo.
Huwag kang mag-alala, Hon. I-check ko rin ang personal account ko bukas. Sa ngayon, baka pwedeng humingi ka muna ng tulong kay Mama? Alam ko namang may naitatabi siya mula sa mga ibinibigay ko sa kanya buwan-buwan. Wala nang ibang opsyon si Anton. Agad siyang lumabas at nagtungo sa kwarto ni Doña Carmen. Mula sa pintuan, nakikinig si Luz sa usapan ng mag-ina. Ma, kailangan ko ng pera. Ngayon na, ang pakiusap ni Anton. Nagkaproblema sa bangko? Baka mariposes ang kotse ko. Ano? Wala ka na namang pera, Anton? Saan napupunta ang lahat ng ibinibigay ni Luz? Ang bulyaw ni Doña Carmen, ngunit kahit anong lupit ng kanyang boses, hindi niya kayang tiisin ang kanyang paboritong anak. Sige na, kunin mo itong envelope sa ilalim ng kutsyon ko. Iyan ang huling ipon ko para sa party ko. Pero sige, isalba mo muna ang sarili mo. Siguraduhin mong mababayaran mo rin yan agad. Nakita ni Luz si Anton na lumabas ng kwarto, yakap ang isang makapal na envelope ng pera. Ngunit sa halip na bayaran ng utang sa kotse, nakita ni Luz sa GPS tracker ng sasakyan ni Anton na nagtungo ito sa ospital, kay Clara. Pagdating ni Anton sa VIP room, agad niyang ibinigay ang pera kay Clara. Ito muna. Clara, para sa inyo ni Gio. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kayo pababayaan kahit anong mangyari. Nang makaalis si Anton, agad na tumawag si Clara kay Luz. Luz, andito siya kanina. Ibinigay niya ang lahat ng cash na dala niya. Sabi niya ay sustento raw para kay Gio. Itago mo yan, Clara. Iyan ang perang ninakaw ni Doña Carmen mula sa sarili kong paghihirap. Ngayon, bumabalik na ito sa atin. Ang tugon ni Luz habang nakatitig sa kanyang sarili sa salamin. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Anton dahil sa sobrang pagod at stress, dahan-dahang kinuha ni Luz ang kanyang notebook mula sa drawer. Ito ang notebook kung saan nakalista ang bawat sentimong inilipat niya, ang bawat kasinungalingan ni Anton, at ang mga ebidensyang gagamitin niya sa huling araw. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang nagising si Anton. Luz, anong ginagawa mo sa madaling araw na ito? Mabilis na isinara ni Luz ang notebook, ngunit huli na ang lahat. Inabot ni Anton ang notebook mula sa kamay ni Luz. Ano na ito? Bakit parang may mga pangalan ni Clara at mga account numbers dito? Ang katahimikan sa silid ay naging kasing talim ng isang labaha. Ang paghinga ni Luz ay tumigil. Nakatitig si Anton sa unang pahina. Ang kanyang mukha ay dahan-dahang nagbabago mula sa antok patungo sa isang nakakatakot na pagkaunawa. Nanlamig ang buong katawan ni Luz habang nakatingin kay Anton na hawak ang kanyang notebook. Ang bawat pahina na binubuklat nito ay tila isang segundong pilit na humihinto sa oras. Ngunit sa gitna ng matinding kaba, ang isip ni Luz ay mabilis na kumilos, isang kasanayang nakuha niya mula sa maraming taon ng pagharap sa mga kritikal na sitwasyon sa emergency room. Ano to, Luz? Bakit may listahan ka ng mga gastos ni Clara rito? At pati bank accounts namin ni Mama. Bakit nakasulat dito? Ang boses ni Anton ay puno ng pagdududa. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa dilim. Huminga ng malalim si Luz at pilit na pinatigas ang kanyang boses. Para yan sa tracking ng utang natin, Anton. Hindi ba't sabi mo ay nahak tayo? Isinusulat ko ang bawat sentimong nawawala at ang bawat babayaran natin sa ospital para kay Clara. Gusto kong malaman kung saan napupunta ang pera natin para kapag nag-report tayo sa pulis, mayroon tayong ebidensya. Ayaw mo bang mabawi ang pera mo? Natigilan si Anton. Ang kanyang pagod at stress mula sa maghapong pag-aayos ng kanyang mga gusot ay nagpadali sa kanyang paniwalaan ng asawa. Ganun ba? Akala ko kung ano na. Masyado ka na talagang praning, Luz. Inihagis ni Anton ang notebook sa kama at muling nahiga. Matulog ka na. Maaga pa ako bukas. Nang marinig ni Luz ang malalim na paghinga ni Anton, dahan-dahan niyang kinuha ang notebook. Nagtungo siya sa kusina at sinindihan ang kalan.
Isa-isang pinunit ni Luz ang mga pahina at hinayaan ng apoy na lamunin ang mga ito. Ang bawat pirasong nagiging abo ay tila ang huling hibla ng kanyang lumang buhay na unti-unti na ring naglalaho. Wala nang ebidensya sa bahay na ito. Ang lahat ay nasa ligtas na lugar na. Kinaumagahan, sa gitna ng kanyang day off, hindi nagpahinga si Luz. Nagtungo siya sa isang maliit at tahimik na gusali sa kabilang kanto ng ospital. Doon, sinalubong siya ng isang matandang landlord. Ito na ang mga susi, Nurse Luz. Maayos na ang kontrata, sabi ng matanda habang iniaabot ang mga susi ng isang maliit na pwesto. Pumasok si Luz sa loob ng bakanting silid, amoy pintura at bagong simula. Ito ang kanyang pangarap, isang maliit na community clinic para sa mga mahihirap na pasyente, isang bagay na palaging ipinagbabawal ni Anton dahil walang pera doon at sayang lang ang oras. Ngunit ngayon, sa tulong ng perang nabawi niya, ang pangarap na ito ay meron ng pangalan, Luz Community Clinic. Sa kabilang bahagi ng lungsod, nag-empake na rin si Clara. Sa tulong ni Luz, nakahanap siya ng maliit na paupahan sa probinsya kung saan malayo sa impluwensya ni Anton. Ready na kami, Lu? Text ni Clara. Isang gabi na lang at magiging malaya na rin kami ni Gio. Bumigat ang pakiramdam ni Luz, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pananabik. Ang lahat ay nakahanda na para sa huling pagtutuos. Bago umuwi, dumaan si Luz sa isang panaderya. Bumili siya ng isang mainit na pandesal na puno ng mantikilya at asukal. Ang paborito niyang tinapay na palaging ipinagbabawal ni Anton dahil nakakataba daw at hindi bagay sa asawa ng isang tulad niya. Naupo si Luz sa isang bench sa parke at kinain ang tinapay ng may buong ligaya. Ang bawat kagat ay lasa ng kalayaan, isang simpleng ligaya na ipinagkait sa kanya ng mahabang panahon. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Pag-uwi niya sa mansyon, sinalubong siya ng isang nagngangalit na Doña Carmen. Ang matanda ay tila isang bulkang malapit ng sumabog. Luz, saan ka na naman nanggaling? Kanina pa tumatawag ang catering manager. Sabi nila, hindi pa raw bayad ang balance para sa party ko bukas. Akala ko ba ay inayos mo na yan gamit ang cash? Ang sigaw ni Doña Carmen na halos magpayanig sa mga chandelier sa sala. Tumingin si Luz sa kanyang biyenan. Ang kanyang mukha ay nanatiling maamo. Ngunit may isang lihim na kislap sa kanyang mga mata. Ma, nagbayad po ako. Baka nagkaroon lang ng problema sa bangko nila. Huwag po kayong mag-alala. Pupuntahan ko sila ngayon din. Siguraduhin mo lang. Ayaw kong mapahiya sa mga bisita ko bukas. Ika-65 taon ko ito, Luz. Hindi ko hahayaang sirain mo ang pinakaimportanteng gabi ng buhay ko. Tumalikod si Luz upang umalis muli. Hindi alam ni Doña Carmen na ang problema sa bangko ay simula pa lamang. Ang party na inaasam ng matanda ay magiging isang gabi na hindi niya kailanman malilimutan, ngunit hindi sa paraang iniisip niya. Humarap si Luz kay Doña Carmen na may kasamang isang kalmadong ngiti. Isang ngangiting kasing ningning ng mga pangarap na malapit nang mabasag. Ma, relax lang po kayo. Nagka-aberya lang daw sa system ng catering, pero personal ko na itong pinuntahan at binayaran ng cash kanina. Heto po ang resibo. Pagsisinungaling ni Luz, habang iniabot ang isang pekeng resibo na siya mismo ang gumawa. Dahil sa sobrang kumpiyansa at pagod sa paghahanda ng kanyang mga alahas, hindi na sinuri ni Doña Carmen ang papel. Dapat lang. Siguraduhin mo na ang lahat ng caviar at wine ay nandyan na bukas. Ayaw kong maging tawanan ng mga kaibigan ko sa Rotary Club. Nang makaalis ang matanda, mabilis na lumabas si Luz upang makipagkita sa isang IT technician na dati niyang pasyente sa ospital. Sa loob ng isang madilim na internet cafe, iniabot ni Luz ang isang flash drive. Gawin mo ang napag-usapan natin, bulong ni Luz. Palitan mo ang video tribute na inihanda ni Mama Carmen. Ipasok mo ang lahat ng audio recordings ng mga pag-uusap nila ni Anton tungkol sa akin, pati na ang mga screenshots.
ng bank transfers patungo kay Clara. Siguraduhin mong hindi ito magagalaw hanggat hindi sumasapit ang 10:00 ng gabi bukas. Huwag kayong mag-alala, Nurse Luz. Utang ko sa inyo ang buhay ng tatay ko. Ako ang bahala rito, sagot ng binata. Kinagabihan, sa VIP room ng ospital, isinagawa ni Clara ang huling bahagi ng kanilang plano. Pumasok si Anton na may dalang mga mamahaling prutas, pilit na nagpapakaama sa harap ni Gio. Biglang humagulgol si Clara, itinago ang kanyang mukha sa mga palad. Anton, hindi ko na kaya. Pagod na ako sa pagtatago. Kung hindi mo iiwan si Luz pagkatapos ng party ni Mama bukas, aalis na kami ni Gio at hindi mo na kami muling makikita pa. Ang sigaw ni Clara na puno ng pekeng desperasyon, natigilan si Anton. Ang takot na mawala ang kanyang perpektong pamilya sa labas ay naging mas matindi kaysa sa kanyang konsensya. Niyakap niya ng mahigpit si Clara. Huwag, Clara. Mangangako ako. Pagkatapos ng party bukas, sasabihin ko na ang totoo kay Luz. Pakasalan mo lang ako, Clara. Iiwan ko na siya. Wala naman siyang silbi sa akin kundi ang pera niya. At ngayon naman ay nasa akin na ang kontrol ng lahat. Sa likod ng balikat ni Anton, nagkatinginan si Clara at si Luz na nakatayo sa may pintuan ng banyo ng silid. Isang mapait na ngiti ang namagitan sa kanila. Ang bawat salita ni Anton ay na-record ni Luz gamit ang kanyang cellphone. Bago umalis si Luz sa ospital, nagyakapan ng 2 babae sa hallway. Mag-iingat ka bukas, Luz, bulong ni Clara. Nakahanda na ang sasakyang magdadala sa amin ni Gio sa probinsya bukas ng gabi. Maghihintay ako ng balita mo. Salamat, Clara. Salamat sa pagpili sa katotohanan. Tugon ni Luz, ang kanyang mga mata ay nanunubig hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa nabubuong kapatiran sa pagitan ng 2 pusong sinugatan. Pag-uwi ni Luz, sinalubong siya ni Anton na may dalang isang lumang box. Luz, nakita ko ito sa cabinet mo. Ito ang suotin mo bukas sa party ni Mama. Alam mo namang ayaw niyang masapawan ang kanyang ganda bukas. Masyadong magarbo ang mga bago mong damit. Baka isipin ng mga bisita na ikaw ang bida. Tiningnan ni Luz ang lumang damit. Isang kupas na beige na gown na isinuot niya noong unang taon ng kanilang kasal. Ito ang paraan ni Anton para muling ipaalala sa kanya na siya ay mababa lamang. Sige, Anton. Isusuot ko ito. Mahinahong sagot ni Luz. Hinalikan siya ni Anton sa noo. Hindi alam na ang asawang hinalikan niya ay isa ng estranghero. Pagtalikod ni Anton, kinuha ni Luz ang gown at naramdaman ang saspang ng tela. Ito ang huling beses na hahayaan niyang diktahan ng sinuman kung ano ang dapat niyang maging. Habang nag-aayos si Luz ng kanyang bag para bukas, maingat niyang inilagay ang kanyang mga maleta sa likod ng kanyang sasakyan. Wala nang maiiwan sa bahay na ito, kundi ang mga anino ng kanyang nakaraan. Maagang nagising si Luz sa huling umaga niya sa mansyon. Ang sikat ng araw na tumatama sa sahig ay tila walang sigla, ngunit sa loob ni Luz may isang kakaibang liwanag na unti-unting sumisikat. Tahimik niyang pinagmasdan ang silid tulugan, ang kama kung saan 5 taon siyang natulog sa tabi ng isang estranghero, ang cabinet na puno ng mga damit na hindi naman talaga sumasalamin sa kanyang pagkatao. Kinuha niya ang isang basahan at nagsimulang maglinis. Isang huling beses, maingat niyang pinunasan ang mga alikabok sa ibabaw ng side table ni Anton. Walang pait sa kanyang mga kilos, walang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ang bawat hagod ng basahan ay tila isang pagbubura sa bawat bakas ng kanyang pagiging martir. Nang matapos siya, ang silid ay kasing linis ng isang silid sa ospital na handa na para sa bagong pasyente. Nabasag ang katahimikan nang marinig ang marahas na pagbukas ng pinto. Pumasok si Doña Carmen, suot na ang kanyang mamahaling robe at punong-puno ng rollers ang buhok. Ang kanyang mukha ay puno ng tensyon at pagmamadali. Luz, bakit naglilinis ka pa dyan? Tanghali na. Ang singhal ng matanda.
Kailangan mo nang mauna sa hotel. Sabi ng event coordinator, may mga problema raw sa pagsasaayos ng mga bulaklak sa stage. Pumunta ka na doon at ikaw ang mag-supervise sa mga staff. Siguraduhin mong walang palpak dahil kung hindi, malilintikan ka sa akin. Tumingin si Luz sa kanyang biyenan. Ito na ang huling pagkakataon na makakatanggap siya ng utos mula rito. Opo, ma. Mauna na po ako doon. Huwag po kayong mag-alala. Magiging maayos ang lahat. Bago lumabas ng kwarto, huminto si Luz sa harap ng cabinet ng mga gamot. Kinuha niya ang bote ng maintenance medicine ni Doña Carmen para sa high blood at inilagay ito sa ibabaw ng lamesa sa sala kung saan madali itong makikita. Bilang isang nurse, alam ni Luz ang mangyayari mamayang gabi. Alam niyang sa sandaling sumabog ang katotohanan, kakailanganin ng matanda ang mga gamot na ito. Ito ang kanyang huling kilos ng kabutihan, isang patunay na kahit gaano siya sinaktan ng pamilyang ito, hindi nila nakuha ang kanyang dangal at pagkatao. Dinala ni Luz ang kanyang maliit na bag. Ang kanyang mga maleta ay lihim na niyang nailagay sa sasakyan kagabi pa. Sa bawat hakbang niya pababa ng hagdan, tila nagiging magaan ang kanyang pakiramdam. Pagdating sa pintuan, lumingon siya. Sa huling pagkakataon, tinitigan niya ang mansyong inakala niyang magiging paraiso niya, ngunit naging piitan pala. Narinig ang mahinang paglapat ng trangka ng pinto habang isinasara niya ito mula sa labas. Iniwan na ni Luz ang anino ng kanyang nakaraan sa loob ng bahay na yon. Pagdating sa Engrandeng Hotel, sinalubong siya ng ingay at kinang ng mga paghahanda. Ang mga waiter ay mabilis na naglalatag ng mga puting tela sa mga lamesa at ang amoy ng mga sariwang bulaklak ay nanunuot sa bawat sulok ng bulwagan. Gumanap si Luz sa kanyang papel bilang masunuring manugang. Inayos niya ang mga upuan, kinausap ang mga staff at tiniyak na ang lahat ay ayon sa kagustuhan ni Doña Carmen. Ngunit sa bawat kilos niya, panakaw niyang tinitingnan ang malaking screen sa gitna ng stage. Ang projector ay nakahanda na. Ang special video tribute na inihanda para sa matanda ay nandoon na sa loob ng system, naghihintay lamang ng tamang sandali para ipakita sa buong mundo ang tunay na kulay ng pamilya. Anton, Nurse Luz, okay na po ang sound system at ang video. Test run na lang po mamaya bago dumating ang mga bisita. Sabi ng IT technician na kanyang kakampi na may kasamang palihim na kindat. Salamat. Maghihintay ako. Matipid na sagot ni Luz. Sa labas, ang araw ay unti-unti nang lumulubog. Nagbibigay daan sa isang madilim na gabi. Nagsimula nang dumating ang mga unang sasakyan sa entrance ng hotel. Ang tunog ng mga yabag ng mga bisita at ang mahinang musika ay nagsisimulang punuin ang bulwagan. Nakatayo si Luz sa isang madilim na sulok. Suot ang kanyang lumang beige na gown na ipinilit ni Anton. Sa gitna ng karangyaan ng hotel, tila siya ay isang maliit at walang saysay na anino. Ngunit sa likod ng kanyang tahimik na anyo, ang bagyo ay nakahanda na. Ang mga bisita ay dumarating ng may mga ngiti. Hindi alam na sila ay saksi sa isang malagim na pagtatapos ng isang huwad na kaharian. Ang grand ballroom ng hotel ay nagkikinang sa liwanag ng mga chandelier at sa hiyawan ng mga bisita. Puno ng mga taga-Maynila na may matataas na posisyon sa lipunan. Ang bawat sulok ay umaalingaw-ngaw sa tawanan at tsismisan. Nasa gitna si Doña Carmen. Suot ang isang mamahaling gown na puno ng pekeng brilyante at ang kanyang mukha ay puno ng kayabangan. Sa kanyang tabi ay si Anton na nakasuot ng eleganteng barong Tagalog, pilit na pinapanatili ang kanyang nebangiti sa kabila ng kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya alam na ang bawat galaw niya ay sinusubaybayan na ni Luz. Nakatayo si Luz sa isang madilim na sulok ng bulwagan, malapit sa exit, tila isang anino na hindi napapansin. Ang kanyang lumang beige na gown ay nagmukhang ordinaryo sa gitna ng karangyaan. Ngunit sa kanyang mga mata, mayroong apoy na naghihintay na sumiklab. Tahimik siyang nagmamasid sa kanyang biyenan na halos manginig sa tuwa habang tinatanggap ang mga papuri.
Nakikita niya si Anton na pilit na nagpapakaperpekto sa harap ng mga bisita habang sa loob-loob niya ay nagpapanik na sa kanyang mga pinansyal na gusot. Lumapit ang isang pinsan ni Anton na kilala sa pagiging tsismosa. Luz, Hija, hindi ka pa rin ba nagsasawa sa pagiging nurse? Hindi ka naman yata nabibigyan ni Anton ng sapat na allowance para makapag-shopping? Tingnan mo ang suot mo, para kang pumunta sa burol. Ang mapanuyang komento ng pinsan. Ngumiti si Luz. Salamat po, tita. Sanay na po akong simple lang. Ang importante naman ay malinis ang konsensya, hindi po ba? Natigilan ng pinsan. Ang ngiti ni Luz ay kasing tamis ng lason. Bago pa man makasagot ang pinsan, lumapit si Anton. Luz hon, bakit di ka lumapit dito sa amin ni Mama? Hinihintay ka ng mga business partners ko. Hindi ba't sabi ko ay kailangan mong maging presentable? Ang bulong ni Anton. Ang kanyang boses ay puno ng panggigipit. Nandito na po ako, Anton. Mahinahong sagot ni Luz. Nagmamasid lang po ako. Ang importante ay masaya si Mama Carmen. At syempre ikaw, Anton. Ikaw ang bida ngayong gabi. Sa kanyang speech, puno ng kayabangan si Anton. Pinuri niya ang kanyang ina bilang inspirasyon at haligi ng pamilya. Binanggit niya ang kanyang matagumpay na mga negosyo at ang kanyang masunuring asawa na palaging sumusuporta sa kanya. At sa aking minamahal na asawa, si Luz. Simula ni Anton habang nakatingin sa direksyon ni Luz. Maraming salamat sa iyong walang sawang suporta. Kahit na minsan ay medyo busy ka sa ospital, alam kong ginagawa mo ang lahat para sa pamilyang ito. Hindi mo man kayang magbigay ng anak, pero ang iyong pagmamahal ay sapat na. Ang bawat salita ni Anton ay parang kutsilyo na humihiwa sa puso ni Luz. Ang pagkakabanggit niya sa pagiging baog ay isang sadyang panunuya, isang huling pagtatangka na ibaba ang kanyang dignidad sa harap ng maraming tao. Ngunit sa halip na bumagsak, lalong tumigas ang puso ni Luz. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang upuan. Pasensya na po, Anton. Kailangan ko lang pumunta sa banyo. Mahinahon niyang sabi. Sige, Hon. Huwag kang magtatagal. Mag-uumpisa na ang video tribute para kay Mama. Tugon ni Anton, na tila ba isang direktiba na hindi pwedeng baliin. Bago pa man makalabas si Luz ng bulwagan, inilabas niya ang kanyang cellphone. Isang message ang dumating mula kay Clara. Tapos na, nakasakay na kami ni Gio. Mag-ingat ka, Luz. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Luz. Ang kanyang plano ay malapit nang matapos. Nang makabalik si Luz, bumalik siya sa kanyang sulok habang ang mga ilaw sa bulwagan ay unti-unting lumabo. Nagsimula na ang special video tribute para kay Doña Carmen. Sa gitna ng dilim, ang tunog ng projector ay tila isang tambol na nagbababala ng isang paparating na kaganapan. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa malaking screen sa stage, puno ng pagkasabik. Hindi nila alam na ang kanilang inaasahang pagpupugay ay magiging isang nakakagulat na pagbubunyag ng katotohanan. Ito na ang gabi ng paniningil. Ang grand ballroom ay nababalot ng matinding dilim. Tanging ang malaking screen sa stage ang nagbibigay liwanag. Lahat ng mata ay nakatuon dito. Puno ng pagkasabik para sa special video tribute para kay Doña Carmen. Sa isang sulok, nakatayo si Luz. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asa ng isang paparating na katarungan. Nagsimula ang video. Sa halip ng mga larawan ng pagkabata at pagiging ina ni Doña Carmen, bumungad sa screen ang isang audio recording. Ang boses ni Anton, nakausap si Doña Carmen. Hindi ka naman yata nabibigyan ni Anton ng sapat na allowance para makapag-shopping. Tingnan mo ang suot mo. Para kang pumunta sa burol ang narinig mula sa audio, kasama ang litrato ni Luz na nakasuot ng kupas na beige gown sa umpisa ng party. Pera lang ang silbi ng asawa kong yan. Ang sumunod na boses ni Anton, nakasama ang mga screenshots ng mga bank transfer mula sa joint account ni Luz at Anton patungo sa account ni Clara. Nagkagulo ang mga bisita. Ang mga bulong ay nagsimulang lumakas.
at ang mga mukha ay puno ng pagkabigla. Naniga si Doña Carmen sa kanyang upuan, ang kanyang mukha ay namumutla. Si Anton ay agad na tumayo at nagtatakbo patungo sa stage. Pilit na pinapatay ang projector, ngunit nakalak ang system. Anong ginagawa mo? Patayin mo yan. Iyan ay hindi totoo. Ang galit na sigaw ni Anton, ngunit huli na ang lahat. Isa-isang lumabas sa screen ang mga ebidensya. Ang mga video footage ni Anton na nagtatago mula kay Luz sa ospital, ang mga text message niya kay Clara na nangangakong iiwan si Luz, at ang mga bank statement na nagpapatunay na ang mga investment ni Anton ay puro kasinungalingan at panlilinlang lamang. Ang pinakamatindi ay nang lumabas sa screen ang video footage ng usapan ni Anton at Doña Carmen sa kwarto, kung saan inamin nilang pinagkakakitaan si Luz at pinagtatawanan ang kanyang pagiging martir. Hindi totoo yan. Mga kasinungalingan yan. Ang sigaw ni Doña Carmen habang unti-unting hinihimatay. Ang kanyang mga kamag-anak ay naglabasan na ng kanilang mga cellphone upang kunan ang nagaganap na iskandalo. Hinawakan ni Anton ang kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding kahihiyan. Hinanap niya sila sa gitna ng kaguluhan, ngunit wala na ito. Ang tanging naiwan sa kanyang upuan ay isang maliit na kahon na may nakasulat na pangalan niya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ng kahon. Sa loob nito ay ang gintong kwintas na hugis puso. Ang kwintas na ibinigay ni Luz sa kanya. Sa ilalim nito ay ang mga bank statement mula sa bangko na nagpapakitang zero balance na ang lahat ng kanyang account. Wala nang natira. Ang bawat sentimong ninakaw niya ay naibawi na ni Luz. Sa labas ng hotel, nakasakay na si Luz sa kanyang kotse. Hindi na siya lumingon pa. Sa kanyang radio, narinig niya ang balita tungkol sa iskandalong naganap sa Grand Ballroom. Isang mapayapang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Habang nagmamaneho papalayo, tumawag si Clara sa kanyang cellphone. Luz, napanood ko na ang balita. Nasa probinsya na kami ni Gio. Salamat, Luz. Salamat sa lahat. Mag-ingat ka, Clara. Tugon ni Luz. Ngayon malaya na tayo. Ngayon, makakapagsimula na tayo ulit. Inihinto ni Luz ang kanyang sasakyan sa gilid ng kalsada. Tumingin siya sa kalangitan na ngayon ay puno ng mga bituin. Ang kanyang mga mata ay nanunubig. Hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa labis na kaligayahan. Ang kanyang paglalakbay ay puno ng sakit, pagtataksil, at pagdurusa, ngunit sa huli, nahanap niya ang kanyang sarili. Nahanap niya ang kapayapaan, hindi sa piling ni Anton, kundi sa pagbawi ng kanyang sariling dangal. Ang tunay na katarungan ay hindi kailangang dumaan sa galit o paghihiganti. Minsan, sapat nang hayaan ang mga taong mapanlinlang na harapin ang bigat ng sarili nilang kasinungalingan. At sa gabing iyon, sina Anton at Doña Carmen ay hindi na nakatakas sa katotohanang matagal nilang itinago. 2 taon na ang lumipas. Ang sikat ng araw ay banayad na tumatama sa bintana ng Luz Community Clinic. Isang maliit, ngunit malinis at puno ng pag-asa na pasilidad. Nakaupo si Luz sa kanyang desk. Nakasuot ng malinis na puting coat. Ang kanyang mukha ay masigla at puno ng ngiti. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng galos at sugat mula sa pagtatrabaho, ngayon ay maayos na at ginagamit upang magsulat ng mga reseta at magbigay ng payo sa kanyang mga pasyente. Ang kanyang klinika ay naging kanlungan para sa mga mahihirap, isang lugar kung saan ang bawat pasyente ay tinatanggap ng may puso, anuman ang kanilang kalagayan. Ang dating martir na si Luz ay isa ng inspirasyon, isang babaeng matapang na bumangon mula sa abo ng kanyang nakaraan. Habang naglilinis si Luz ng kanyang opisina, tumunog ang kanyang cellphone. Isang video call mula sa isang hindi kilalang numero. Sinagot niya ito at bumungad sa screen
ang nakangiting mukha ni Clara. Sa likuran nito ay isang malawak na bukirin. Luz, kumusta ka na? Andito na kami ni Gio sa probinsya. May maliit na tindahan na kami ng mga gulay at prutas. Hindi ko akalaing mas masarap pala ang buhay na malayo sa syudad at sa mga taong mapanlinlang. Ang masiglang sabi ni Clara, habang kinakaway ang kanyang anak na ngayon ay mas malaki na at mas masigla. Ngumiti si Luz. Masaya ako para sa inyo, Clara. Alam kong kaya mong tumayo sa sarili mong mga paa. Ang importante ay masaya kayo ni Gio. Salamat sa iyo, Luz. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko malalaman ang katotohanan at hindi ako magkakaroon ng lakas na iwan siya. Sabi ni Clara, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Pagkatapos ng tawag, napatingin si Luz sa labas ng bintana. Ang kanyang isip ay dahan-dahang naglakbay sa nakaraan. Naalala niya ang sakit, ang pagtataksil, at ang mga gabing puno ng luha. Ngunit ang mga alaala na yon ay hindi na nagdudulot ng pait sa kanya. Ang mga ito ay naging aral, mga aral na nagpatibay sa kanyang pagkatao. Paano na nga ba sina Anton at Doña Carmen? Isang maikling balita sa pahayagan ang nagbigay ng kasagutan. Si Anton, na ngayon ay tadtad ng utang at pinagtatakpan ng mga kaso ng panloloko, ay nagtatrabaho bilang isang mababang ahente ng real estate na hirap na ngayong makahanap ng mga kliyente. Ang kanyang dating mayabang na anyo ay napalitan ng isang maputla at pagod na mukha. Si Doña Carmen naman ay nanatili sa kanilang mansyon, ngunit wala nang sinumang kamag-anak o kaibigan ang bumibisita sa kanya. Ang dati niyang marangyang buhay ay napalitan ng isang tahimik at malungkot na pag-iisa, puno ng pagsisisi at kahihiyan. Pinatawad ba ni Luz si Anton? Hindi niya kinalimutan ang sakit, ngunit pinatawad niya ang kanyang sarili sa pagiging bulag at martir. Nahanap niya ang kapayapaan, hindi sa pagpapatawad sa mga nanakit sa kanya, kundi sa pagpapalaya sa kanyang sarili mula sa kanilang impluensya. Ang pag-alis sa kanilang buhay ay ang kanyang pinakamabisang paghihiganti. Isang araw, isang pasyenteng babae ang umiyak sa kanyang klinika. Iniwan daw siya ng kanyang asawa para sa ibang babae. Niyakap ni Luz ang babae at ibinulong, hayaan mo siyang umalis. Ang tunay mong buhay ay magsisimula pa lang. Ang pagtatapos ay hindi laging masama. Minsan, ito ay simula ng isang mas magandang kabanata. Sa bawat pasyenteng kanyang tinutulungan, sa bawat ngiti na kanyang ibinabalik, nararamdaman ni Luz ang tunay na kaligayahan. Wala na siyang hinahanap pa. Ang kanyang puso ay buo na, malaya, at puno ng pag-ibig. Hindi para sa isang lalaking mapanlinlang, kundi para sa sarili niya at sa mga taong nangangailangan ng tulong. Ang istorya ni Luz ay isang patunay na ang paghihiganti ay hindi palaging nangangailangan ng sigaw at dugo. Minsan, ang pinakamatamis na ganti sa mga nanakit sa iyo ay ang mabuhay ng masaya, malaya at buo, habang sila ay nabulay-bulay sa gitna ng sarili nilang mga kasinungalingan. Wala nang mas nakamamatay kaysa sa pagbawi ng iyong sariling halaga.